Sa mga anak, hindi ako nakakatulong. Ako, mag-isa lang ako dito. Iwan ko baka umuwi na rin ako sa Pinas na nakakahon. Kaya dito sa Hong Kong, ang daming nagpapakamatay. Kung siguro kung mahina lang ako, isa na siguro ako dun, ma'am. Hello po! Welcome po sa ating Usapang Kaperahan, Episode 6, no? And syempre, welcome natin ang ating napakagandang OFW na isang rakitirang ina, the global princess ng Rising Era Dynasty, no other than Miss Riza Morales. Ang katanungan natin, no? Ano yung pinakamatinding hamon na hinarap mo bilang isang OFW na nanay, lalo na't malayo ka sa iyong mga anak? OFW since 2016. Syempre, hindi mabilis, hindi madali. Yung bigla na lang tutuloy yung luha mo. Yun. Sige lang, ma'am. Yung pagkatapos ng work mo sa maghapon, yung syempre kakain ka, isipin mo yung mga anak mo kung nakakain na sila. Ano yung ulam nila? Masarap ba yung kinakain nila? Yung mga ganon yung iniisip mo lagi. Tapos, ako kasi nag-aalaga ako ng mga bata. So, iniisip ko, sabi ko, yung mga anak ko kaya na alagaan kaya ng maayos. Tapos, pag nagkakasakit sila, syempre, ang sakit nilang isang ina kasi ikaw na ina dapat yung nasa tabi nila pero wala ka. Diba? Parang nandun yung mixed emotion, yung regret mo na malayo ka sa kanila. Pero despite of that, na mga iniisip ko na magpapahina sa loob ko, dinadivert ko agad kasi sabi ko, kung hindi ako lalaban, hindi ko gagawin to. Paano yung mga bata? Paano yung gusto kong pangarap sa future nila, na marating nila, paano ko sila isusupport? Maliban sa pagiging OFW, ano pang ating ginagawa? Inspired kasi ako sa mga nakikita ko sa Facebook, sa ano na, kahit online selling na nagagawa nila, di ba? Kahit na single parents sila, kahit na OFW, may pinagkakaabalahan sila. Mga ilang taon mo dyan as OFW, ano na mismo dito sa Pilipinas? Kasama na po yun doon, yung pagkain, syempre, food is life. Sabi nga nila iba pa rin talaga pag nasa sariling bansa ka. Ano mo naman po na ipaliwanag sa iyong mga anak yung sakripisyo na ginagawa mo para sa kanila? Paulit-ulit until now na pinapaliwanag ko sa kanila na wag sumama yung loob nila kung bakit ako malayo sa kanila. Kasi kung hindi ko gagawin yan, hindi ko alam kung asan sila ngayon, kung paano ang buhay na meron sila ngayon. Sabi ko, kung nandito man ako ngayon, i-value nila. Ito kasi para lahat sa future nyo yan. Hindi magkakasama-sama din tayo. Thankful ako sa mga anak ko kasi sobrang babait, Ma'am Grace. Wala akong masabi. Kahit na naiintindihan ka nila. Kahit na broken family, understanding sila. Alam kong ang hirap-hirap ng pakiramdam na hindi po yung pamilya mo. Kasi may naranasan ko yun eh. Now, yung parang kulang pa rin yung pagkatao ko kasi hinahanap ko yung pagmamahal ng nanay ko. Ayaw ko sana yun maramdaman ng mga anak ko, pero nag-sorry ako sa kanila. Sorry, lagi ko sinasabi, pasensya na, sorry, kasi hindi ko naman ginusto eh. Number one, lagi yung deepest why ko kung bakit ako nandito is sa mga anak ko. Yung sila lagi. Kahit na gusto ko nang umuwi. Kasi pagod na yung katawan ko, minsan gusto ko nang sumuko, pero pag naiisip ko yung mga bata, yung mga anak ko,
ito, bumabangon pa rin ako. Hindi pa ito yung tamang panahon para mag-for good. Tatanungin ko lang, ma'am, no, paano mo na-discover itong opportunity sa Rising Era Dynasty at paano naman ito nakatulong sa buhay mo? Wow, wow, gusto ko yung tanong na yan, no? Kasi kaperahan tayo. Mukhang pera. Mukhang pera po ang inyong global princess. One day, itong si upline namin, si Maripi, na friend pala ni upline Spike, pinuntahan kami, nagkita kami sa Worldwide dito sa Hong Kong, nakita kami niya. So, yun yung umpisa pala, siya pala ang nasa Red, itong business namin ngayon. So, in-invite si Spike magpunta sa office. Hindi siya nahirapan sa amin manligaw kasi talagang kami yung Business-minded. willing. Open-minded. Until now, ginagawa na namin yan na business, si Red. So, ang laking tulong kasi last week ko ng June, nakapag-payout po ako. Within Wow. 10 months kong ginawa, di ba? Isa din yan sa product at saka ang product talaga ng Red at saka ang sistema. Kakaiba. Ano yung pinakamalaking pagbabago na naramdaman mo simula nang magsimula ka dito sa Rising Era Dynasty? Pagbabago, Ma'am Grace, hindi na kami yung dating patambay-tambay lang pag Sunday. Talagang may focus na kami, may pag Sunday, paglabas namin magsimba, tapos alam namin kung saan na kami pupunta. Time management namin kung sa umaga nagde-deliver kami ng mga products. Pagdating sa hapon, punta kami sa office, dala yung mga gustong mag-join sa business na napaliwanagan namin, mga invite namin. Kaya hindi nasasayang yung namin, yung Tama. day off, yung holiday namin. Parang nakikita ko every Sunday may kainan, no? Parang nakahanap kayo ng second family, no? Sa office. Oo. No? Oo. Yes. O yan, kasi saan ka pa ba naman tatambay? Doon ka na sa office after business hours, doon ka na din. May lunch doon, may kape. Basta, piling mo na sa bahay ka na din kahit na makakalimutan mo yung stress mo sa trabaho. Promise. Nakahanap ka ng family sa Red. So, Yes. no regret pag na-join ka talaga sa Red. Ano yung payo mo sa mga kapwa mo OFW na nagnanais din magkaroon ng sariling negosyo tulad ng sayo? Sana one of this day, ma-open yung mind nila about sa business na ganito. Yes, especially sa Red kasi isang chat mo lang sa may-ari ng company, Diyos ko, marireceive mo agad yung yung on the spot, i-reply ka kaagad niya. Unlike sa ibang company, never mong makakausap yung may-ari. Promise ko yan sa inyo kasi ako nakakausap ko si Sir Red. Nakaka-chat ko po siya. Pwede kang manghingi ng advice personally sa kanya. Open po ang ating presidente. Kaya Yun. super proud ako na nasa Red po ako. Kaya payo ko sa mga katulad kong OFW, huwag kayong maghanap ng business na yung mamumuhunan pa kayo ng malaki. Kasi walang tapos maano lang kayo yung sari-sari store tapos magsasara-sara store lang. Walang babalik, di ba? Dito pag pinamuhunan kayo, napakagaan sa bulsa. Makakapag-start na kayo ng business kahit saan nyo dalhin. Basta Tama. may wifi at may phone kayong dala. Do it! Kasi online or offline, kayang-kaya natin gawin ng business. Nagpapasalamat ako sa taas kay Lord kasi binigay sa akin yung opportunity na to. At pangalawa kay Sir Red sa company at saka sa inyo na mga mentor namin kasi sa grabing suporta ninyo. Pamilya mo, anong gusto mong sabihin sa kanila at especially, ano ang message mo kay Press na may-ari ng Rising Era Dynasty? Unahin ko na po si Press. Yes, hello Press. Super thankful po ako syempre kasi naging isa ako sa kasapi ng company mo. Diyan, unti-unting nabobost na naman yung confidence ko na natulog ng matagal. Sinabi ko kay Sir Mike, kailangan ko talaga yung parang magnet ako, something inside of me.
Kakagigil yung kitaan, promise. Kaya thank you, Sir Red, sa opportunity na binigay mo sa aming mga OFW. Napakaswerte natin na may isang rising era at may isang Sir Pres Jared era na talagang nagmamahal sa atin. Pamilya ko naman, kung hindi ko man sila natutulungan lahat sa ngayon, kung hindi ko man kayo nakakausap sa ngayon, lahat po kayo nasa puso ko kahit na dumating sa point na di ko maramdaman na nandyan kayo. Tahimik lang kasi ako. Kahit na pakiramdam ko galit na kayo sa akin, wala akong malapitang iba, kundi sarili ko lang. Pero hindi po ako galit. Gusto ko lang patunayan na kaya ko bumangon. Kaya kong magtagumpay sa sarili ko. Bigyan ka ng tao talaga na gagabay sa'yo, yung gagamitin niyang instrument para kahit paano ma-develop mo yung sarili mo, maging mabuting tao pa rin. Kaya dito sa Hong Kong, ang daming nagpapakamatay. Kung siguro kung mahina lang ako, isa na siguro ako dun, ma'am. Pero kung mag-isa lang ako dito, iwan ko baka umuwi na rin ako sa Pinas na nakakahon. Sakit ka dito, ikaw yung gagamot sa sarili mo. Partner Spike, si Spike, no? Malaki din ang naitulong. Hindi lang dyan sa Hong Kong, kundi pati sa impact ng family mo. Sobra, Ma'am Grace. Proud na proud ako na siya yung kasama ko, partner ko sa buhay ngayon. Thankful ako sa kanya kasi kahit na minsan nagmamaldita, minsan tupakit ako. Malalim ang pagmamahal niya, no? Malalim yung yung pangunawa niya. Katulad kong OFW, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Walang imposible with the help of our Lord. Yes. Siyempre, samahan natin ang gawa. Ibibigay at ibibigay niya yan sa'yo. Thank you so much, Mentor Riza, the Global Princess, at pinagbigyan mo ko sa ating episode na ito. And thank you po sa lahat ng nanonood. Thank you so much, mga Thank you, Ma'am ka-Asenso. Grace. Thank you so much. Thank you po. Thank you, ma'am.